Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Muli pong sumasa inyo ang programa ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. At sana po makasama namin kayo sa ating gagawing pagtalakay. Tulad po ng dati, ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kababayan, ang ating tatalakayin at susuriin, kapatid na Gerson, kung ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi halos lahat ng mga relihiyong kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo ay naniniwala na talagang merong pagkabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ay maliwanag din pong nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan. Kaya nga lang, ano kahulugan nun? At sino talaga ang tunay na nakinabang sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kaibigan, yan po ang ating susuriin at pag-aaralan sa pagkakataong ito. Kaya alamin natin, simulan na natin ang pagsusuri. Kapatid na Gerson, ano ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang sagot po sa atin ng Biblia sa unang Korinto sa 15, 20, 22 hanggang 23 pa. Ganito po mababasa natin. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Sana po ay napansin ninyo, mga mahal namin taga-subaybay, na si Kristo po ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin po ang mga patay. Kaya pinatutunayan lamang niya, kapatid na Gerson, na talagang merong pagkabuhay na maguli. Opo. At merong kahulugan pala yung pagkabuhay na maguli na yon. Ang sabi nga sa talata ng ating Panginoon Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Opo. Pero ang tanong, paano yung muling pagkabuhay na yon ng mga patay? Ang sabi po sa binasa po nating talata, na si Kristo ang pinakauna po sa bubuhayin, siya po ang panganay, at pagkatapos, ang mga kay Kristo o yung may kaugnayan po kay Kristo sa kanyang muling pagparito. Kaya hindi pala lahat ay magiging mapalad sa muling pagkabuhay ng mga patay. Opo. Ang tinitiyak na magiging mapalad sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay ay ang mga kay Kristo. Opo. Na kung papaano anyang binuhay ang Panginoong Kristo, yun yung unang pagkabuhay. Opo. Sa pamamagitan nga ng Panginoong Kristo, gayon din naan niya ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Kaya mahalaga ngayon na matiyak ng tao, kabilang siya doon sa binabanggit ng Biblia na mga kay Kristo. Yan ngayon ang ating suriin. Sino ba yung tinutukoy na mga kay Kristo? Pakinggan po natin. Ganito po ang sagot po ng Biblia sa Mateo sa 16 at ang talata naman po ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kung napansin po ninyo, ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nagpakilala kung sino ang sa kanya. Ang sabi po niya, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya hindi lahat ng mga naniniwala sa Panginoon Kristo o kaya sumasampalataya
sa ating Panginoong Hesukristo, kabilang na sa mga kay Kristo. Opo. Sapagkat sa talatang yan, ang nagpapatotoo mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Meron siyang kanye. Sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya kapag ang tao po naroon sa iglesia, na ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo'y aking iglesia, di kay Kristo siyang magiging mapalad sa pagkabuhay na mag-uli. Opo. Ngayon ang tanong, aling iglesia ba ang tinutukoy na yan? Na ang sabi ni Panginoon Hesukristo'y aking iglesia. Suriin po natin, ganito po ang nakasulat sa Gawa 20:28 sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po na ang iglesia po na pag-aari ni Kristo, tinatawag po ng mga apostol na iglesia ni Kristo. Sa makatuwid mga kaibigan at mga kababayan, ang tinitiyak po ng Biblia na mga kay Kristo, walang iba po, kundi ang mga nasa loob ng iglesia na sabi ng Panginoon Hesukristo'y aking iglesia, kaya nga nang tawagin po ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Kaya mahalaga po at kailangan ang iglesia ni Kristo. Ito po dahilan kaya inihahayag po namin sa inyo ang mga katotohanan ito. At kung napansin po ninyo mga kaibigan, maliwanag po ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Ang sabi niya, kahit anyang mga pintuan ng mga Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Opo. Na sa magandang balita, ang banggit doon, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan, Opo. hindi mananaig sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Yan ngayon ang ating alamin. Ano ba katumbas na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, na yan nga ang iglesia ni Kristo, hindi pananaigan ng Hades, hindi magtatagumpay ang Hades o hindi pagtatagumpayan ng kamatayan. Sa 1:11:25, ganito po ang pahayag po sa atin ng Biblia. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang kahulugan lamang po na hindi po pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan ang mga kay Kristo, ang Panginoong Jesucristo po mismo ang may sabi, kahit sila po ay mamatay, ay muli pong mabubuhay. Kaya hindi nangangahulugan na yung binanggit ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang iglesia hindi pananaigan kahit ng pintuan ng mga Hades o hindi pagtatagumpayan ng kamatayan. Hindi ang katumbas nun hindi na mamamatay Opo. o hindi na malalagutan ng hininga ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kundi tiniyak niyan sa talatang yan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Opo. Kaya meron talagang muling pagkabuhay. Ang nauna na nga dyan, ang ating Panginoon Hesukristo. At yung muling pagkabuhay na yon ng ating Panginoon Hesukristo, ang kahulugan lang nun, bubuhaying mag-uli yung mga kanya. Sa madaling salita, ang mga nasa loob ng kanyang iglesia ni Opo. Kristo. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, sana ang mga katotohanan ito ang tanggapin at sampalatayanan natin. Ngayon, ano ang sinasabi at ipinipilit ng iba? Lahat anya tayo makikinabang sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, yan ngayon ang sagutin at pag-aralan at suriin po natin. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, lahat ba ng bubuhay na mag-uli ay makikinabang sa kanyang pagkabuhay na mag-uli? Pakinggan po natin ang sagot po ng Panginoong Jesucristo sa Juan 5:28 hanggang 29. Ganito po nakasulat, huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Sana napansin po ninyo, talagang lahat po ay may muling pagkabuhay. Subalit may dalawang uri po ang bubuhayin ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, ang isa, lahat anya ng gumagawa ng mabuti
ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Mhm. At ang lahat ng masama ay parurusahan. Alamin natin, sino kaya yung tinutukoy na gumagawa ng mabuti na muling bubuhayin na magtatamo ng buhay na walang hanggan? Pakinggan po natin sa unang Tesalonika, sa 4 po at ang talata ay 16. Ganito naman po ang nakasulat. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sana po napansin ninyo sa talatang binasa natin, muli pong pinagdiinan na ang mga na kay Kristo, sila po ang unang mga bubuhay na mag-uli. Kaya kung meron mang pagkabuhay na maguli, at Opo. yan nga ang pinatutunayan ng banal na kasulatan, ang unang bubuhay na maguli ang mga nakay Kristo. Opo. At ang mga nakay Kristo po, tiniyak na sa atin kanina, sila ang mga nasa loob ng iglesia na sabi ni Kristo, aking iglesia, kaya nang tawagin ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Kapag ka ang tao nasa loob ng iglesia ni Kristo, na kay Kristo siya. Mamatay man siya, siya pa rin ang unang mabubuhay sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, ano ang kahalagahan ng makasama o makalakip diyan sa unang pagkabuhay na maguli? Pakinggan niyo po ang sagot ng Biblia sa Apokalipsis sa 20 at ang talata po ay 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sana po napansin ninyo, mapalad po yung makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kaya nakatitiyak po ng pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga ang banggit po kanina, magmamana sila o magtatamo sila ng buhay na walang hanggan. Kaya sana dapat matyak nating makasama tayo doon sa unang bubuhaying mag-uli pagparito ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Ang tanong natin, tiniyak din ba ng Biblia alin yung binabanggit na ikalawang kamatayan na wala ng kapangyarihan sa mga unang binuhay na maguli? Sa talatang 14 sa Apokalipsis 20, ganito po mababasa naman natin. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang tinutukoy po na ikalawang kamatayan ay ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy, na dito po ay wala na itong kapangyarihan sa mga unang binuhay na mag-uli. Nang katumbas lang noon, kapatid na Jason, nakatitiyak ng kaligtasan at magtatamo ng buhay na walang Opo. hanggan. Ngayon, ano naman ang mangyayari doon sa mga hindi makakasama o hindi makakalakip doon sa unang pagkabuhay na mag-uli? Sa Apokalipsis pa rin po sa 20, dito naman sa talatang 5, 7 hanggang 10, pakinggan po natin. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Talagang muli pong bubuhayin rin ang mga hindi nakalakip sa unang pagkabuhay. Kung napansin po ninyo. At ito'y magaganap
pagkatapos po ng 1,000 taon mula sa unang pagkabuhay na maguli. Subalit sana napansin din po nila na hindi po magkapareho ng kapalaran ang mga unang binuhay na maguli at yung pong mga bubuhayin pagkalipas ng 1,000 taon. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, pagkalipas ng 1,000 taon, sila po ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy kasama ng dyablo na dumaya sa kanila. Ang katumbas lang noon, silang mapapahamak o Opo. parurusahan sa araw ng paghukom doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi po maliligtas. Kaya ang mahalaga po, nasa loob tayo ng tunay na iglesia. Inuulit po namin, ang tunay na iglesia po ay ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Sukristo. Ang tawag po ng mga apostol, binasa po natin kanina, Iglesia ni Kristo. Sila po ang tinutukoy ng Bibliang mga nakay Kristo na magiging mapalad sa pagkabuhay na maguli. Kasi unang bubuhay maguli. Dahil sa unang pagkabuhay na maguli, wala na anyang kapangyarihan ng kamatayan ng katumbas. Hindi ho parurusahan sa dagat-dagatang apoy, kundi nakatitiyak ng pagtatamo po ng pangakong kaligtasan. Ang tanong ngayon, kapatid na Jason, na dapat ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Saan mananahan ang mga nakalakip sa unang pagkabuhay na maguli na nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan? Pakinggan po natin dito po sa Apokalipsis 21:1-4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang sabi po ng Biblia, mayroong bagong langit at bagong lupa. Kasi nga po, ito pong tinatahanan natin ngayon ay masusupok po ng apoy pagdating po ng araw ng paghukom, na kung tawagin po ang bagong langit at ang bagong lupa ay bayang banal. Ano ang katangian ng buhay at pamumuhay doon? Ang sabi po sa atin ng Biblia, doon ay papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o panambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Sa makatwid, maluwalhating pamumuhay. Opo. Kaya diyan matatamo ng tao ang buhay na walang hanggan na ipinangako po ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pinangakuan po ay ang mga nakinabang sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid bagay ang mga nakay Kristo o nasa loob po ng Iglesia ni Kristo. Meron pong tahanang inihanda ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoon Hesukristo. Yun po ang bayang banal na doon po wala ng hirap, wala ng dalamhati. At ito po ang nagsisilbing lakas at pag-asa ng Iglesia ni Kristo kahit na po nasa gitna tayo ngayon ng iba't ibang mga kahirapan, mga suliranin dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. Pagkakaroon ng mga digmaan, mga kaguluhan, iba't ibang mga matitinding kalamidad, meron pong nalalabing pag-asa ang tao. At yan po ay sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo dahil nakatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom at pananahan po sa bayang banal. Sana po sa iglesyang ito, makasama namin kayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay, at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin
Muli po, ibinigay mo ang napakagandang pagkakataon na marinig po ang iyong mga katotohanan. Maawa ka po, ito ang sampalatayanan ng mga nagsusuri. Amen. Makasama po namin sila sa tunay na paglilingkod. Amen. Makilala ka po nila na tunay na Diyos at makasama sila sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Panginoon naming Jesucristo, pakipamagitan po ang aming mga panalangin sa Ama. Opo. Patuloy po nakasangkapanin ang iyong Iglesia Amen. sa pagpapalaganap ng katotohanan at marami pang tao ang matawag sa tunay na paglilingkod at magkaroon ng pag-asa sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya po kami, Panginoon Diyos. Pinagpala mo po ang iyong bayan sa mga uling araw na ito, Amen. ang Iglesia ni Kristo at ang pamamahalang inilagay mo po rito. Pinagpala mo po ang sa ngayon ay sumusubaybay at nakikinig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.